Ano ang gagawin mo kung mismong pamilya mo ang nanghiya sa'yo, itinuring kang katulong, at binalak kang ipatapon sa isang home for the aged para kay Lola Luring? Ang sagot ay hindi luha. Ito ay isang planong tahimik na binuo sa loob ng maraming taon. Isang paghihiganti na hindi nangailangan ng sigaw, kundi isang pirma lamang ng panulat. Mahanda para sa isang kwento kung saan ang pagtitiis ay naging pinakamatulis na sandata at ang hustisya ay nakamit sa paraang hindi mo aakalain. Sabi ngang manugang ko, wala ka sa panpat 640 milyon inay. Sa pagpirma ng kontrata, diretsong tumingin sa akin ang ahente ng real estate at sinabing, "Handa na po kayong pumirma." Tinulak ako nga manugang ko sa sahig, ang malamig na marmol ay tumama sa aking mapalat habang sinasalo ko ang sarili. Sa kaniya hinila ang aking upuan sa pinakamalayong sulok at bumulong ng may galit. 640 milyon? Nababalo ka na ba? O gusto mong ipasok kita sa isang home for the aged o sa mental hospital? Pumili ka. Ang kalabo ng pagbaksak ng aking pitaka sa sahig ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa kanyang boses. Ramdam ko ang tingin ng bawat pares ng mata sa silid, hindi dahil sa pag-alala, kundi dahil sa alanganing sitwasyon ng isang kahihiyan na wala silang balak pigilan. Natigilan ang ahente sa gitna ng kanyang pahagbang. Ang kanyang panulat ay nakabitin sa folder na hawak niya. Ang ibang mga bisita, mga abogado, mamumuhunan, at mga usisero na nakasuot na mga plansadong damit, ay hindi mapakali sa kanilang maupuan, kitang-kita ang kanilang pakailang. Dahan-dahan akong tumayo, inalalayan ang aking balanse bago inayos ang aking damit. Ang aking anak, nakausap ang mortgage broker, ay lumingon ng sapat lamang upang tingnan ako ngunit hindi talaga ako makita. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, puno ng pakwawalang bahala. At walang bahid ng init na dapat ay mayroon ang isang anak para sa kanyang ina. Inay, masyado na kayong matanda para maintindihan ang kahit ano tungkol sa real estate, sabi niya na parang naglalahat ng isang katotohanan sa halip na isang insulto. Huwag niyo nang sayangin ang oras ng lahat. Naging mabigat ang hangin sa silid. Ang amoy ng mamahaling kape at makintap na kahoy ay biglang naging nakakasakal. Muling humarap sa akin ang aking manugang. Ang kanyang ngalabi ay bumuwang isang manipis na ngiti na nakpapanggap na magalang, ngunit tumutulo sa kamandak. Wala kang iba kundi isang nakikitira lamang sa aming bahay, sabi niya ng may sadyang kalinawan. At isinusumpa ko, hindi ka kailanman makakatapak sa lupaing iyon kapag naging amin na. Ang kaluskos ng upuang inilipat niya ay umaling-awngaw pa rin sa aking mangatay nga habang dinampot ko ang aking pitaka mula sa sahig at naglakat patungo sa sulok na pinili niya para sa akin. Ang lugar na iyon ay madilim, malayo sa mainit na sikat ng araw na pumapasok sa mga salaming pader, at malayo sa gitna ng mesa kung saan ginagawa ang matunay na desisyon. Dahan-dahan kong inilagay ang aking pitaka sa mesa sa tabi ko. Umupo, at ipinatong ang aking makamay ng maayos sa aking kandungan. Mula sa aking kinaupuan, kitang-kita ko ang kontrata sa gitna ng mesa. Makakapal na pahinang kulay krema na may mga gintong clip, bawat isa ay naglalaman ng bigat ng 4 milyon na inaakala nilang kanila. Nakikita ko rin ang kanilang mga mukha. Ang aking anak ay nakapokus at nakakalkula. Ang aking manugang ay mayabang at tiyak sa kanyang tagumpay. Ang ahente, na muling nakamit ng kanyang kahinahunan, ay nagsimulang balangkasin ang pagkakasunod-sunod ng pagsasara ng transaksyon. Ang kanyang boses ay malumanay at sanay, ngunit iniwasan ng kanyang mata ang akin, nagsimulang gumuhit ang nga panulat sa papel habang inilalagda ang nga unang pirma. Nag-usot ang nga upuan, uminom ng tubig mula sa mga baso. Nagpatuloy ang buhay na parabang ako ay bigla na lang nawala sa espasyong iyon. Ngunit nandun pa rin ako. Nakmamasid. Paminsan-minsan, may sumusulyap sa akin. Maikli, halos may salang nga sulyap bago mabilis na umiwas ng tingin. Tila ba ang pakilala sa akin ay maring makagambala sa maslang balanse ng pagiging sibilisado na kanilang pinapanggap na panatilihin. Ang kanilang masalita ay umulit sa aking isipan na parang isang recording, 640 milyon, na babaliw. Home for the aged. Mental hospital. Nakikitira. Hindi makakatapak. Bawat parirala ay bumaon ng malalim sa akin,
hindi bilang isang sariwang sugat, kundi bilang isa pang laryo sa pader na itinatayo ko sa loob ng maraming taon. Akala nila ang kanilang mainsulto ay sapat na matalim upang ibuwal ako. Ang hindi nila naintindihan ay nabuhay ako sa mas matatalim at mas malalamig na mga salita kaysa sa kanila. Pinanatili kong kalmado ang aking muha, tuwid ang aking tindig, pantay ang aking pahinga. Sa kanila, marahil ay muha akong isang relikya, tahimik, hindi nakakapinsala, walang kaunayan. Wala silang ideya na ang katahimikan ay maring maging pinakamatalim na sandata sa lahat. Na ang pasensya ay maring maging mas mapanganib kaysa sa galit. Kaya't umupo ako ron, bahagyang nasa anino, hinahayaan silang maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Hayaan silang isipin na nagtagumpay silang itulak ako sa isang tabi. Hayaan nilang isipin na ang upuan sa sulok ay nangangahulugan ng pagkatalo. May alam ako na hindi nila alam, isang bagay na magpapabago, sa araw na ito bago ito matapos. At habang ang kanilang mga panulat ay gumuguhit sa mga huling pahina, napangiti ako. Sapat lang para sa aking sarili, hindi sapat upang makitang iba. Sabi nila, ang pinakamasamang sugat ay iyong hindi kailanman dumudugo. Ang sa akin ay iyong mga uri na dahan-dahang inukit sa loob ngang maraming taon sa pamamagitan ng salita at maliliit na gawa na ipagwawalang bahala ngang iba bilang wala lang. Ngunit naalala ko ang bawat isa sa kanila. Ang pangalan ko ay Lourdes Reyes, bagaman karamihan ay tinatawag akong Lola Luring. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan ng mamangingisda sa Batangas, at ginugol ko ang karamihan sa aking 74 na taon sa pagtatrabaho ng husto, pananatiling tahimik, at pag-asikaso sa sarili kong buhay. Ngunit ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang mahina. At sa araw na iyon, nakaupo sa makintab na opisina ng real estate na iyon, ako ay anumang bagay maliban sa mahina. Naalala ko pa ang unang pakakataon na ipinakilala ako ng aking manugang sa kanyang makaibigan. Ginugol ko ang buong umaga sa paghahanda ng merienda, paglilinis ng sala, at pagsisigurado na perpekto ang itsurang bahay. Nang tumunok ang doorbell, inaasahan ko ang kahit man lang isang magalang na pagpapakilala, marahil bilang ina nga aking anak. Sa halip, sa kanyang pinakamaliwanag na ngiti, itinuro niya ako at sinabing, siya ang matagal na naming kasambahay. Mahinang tumawa ang kanyang makaibigan, sa pag-akalang biro iyon, ngunit hindi niya sila itinama. Nakatayo ako ron hawak ang isang bandehadonge, saa at mga biskwit. Ang init mula sa mga tasa ay nakpapainit sa aking mga daliri, habang ang lamig sa aking dibdib ay lalong lumalalim. Hindi ito isang hiwalay na pangyayari. Ang parehong hangin ng pagmamataas ay dumaloy sa lahat ng bagay. Ipinagmamalaki ko ang aking maliit na hardin ng gulay sa likod bahay. Magahanayng letsugas, kamatis, at mga halamang gamot na inalagaan ko pa bago sila lumipat. Isang umaga, natakpuan ko ang basurahan ng tsompos na umaapaw sa mga perpektong gulay. Nahulingang aking manugang ang aking tingin mula sa patio at nakibit balikat. Hindi kasi certified organic tulad ng binebenta sa grocery, sabi niya. Hindi ako nagtitiwala sa mga tinatanim mo sa lupa diyan, na parabang ang lupang inalagaan ko buong buhay ko ay mas mababa sa kanyang napamantayan. Sinubukan kong magdalangang isang bagay na sarili ko sa bahay minsan, isang magandang mesa na gawa sa solidong nara na nakita ko sa isang estate sale. Ang uringang gamit na nilalayong magtagal sa mga henerasyon. Pinakintap ko ito hanggang sa kumislap at inilagay sa silid kainan. Nang gabing iyon, pumasok siya. Isang tingin lang, et tumawa. Ang lumang bagay na ito, parang bagay sa isang pugon sa probinsya. Pwede nating gawing panggatong sa tag-ulan. Kinabukasan, wala na ito, pinalitan ng isang mesa na gawa sa salamin at chrome na mukhang malamig anuman ang pagkain na ihain dito. Nagsimula silang unti-anting alisin ang aking lugar sa bahay sa mas nakikitang paraan. Isang buwan, pinaupo ako nga aking anak sa mesa sa kusina, may hawa na mga papel, at ipinaliwanag na ako na ngayon ang mananagot para sa aking sariling mga bayarin sa kuryente at tubig. Patas lang naman yun. Nay, sabi niya, may sarili kang kwarto. Gumagamit kang kuryente. Ang hindi niya sinabi, at marahil ay sadyang kinalimutan, ay binayaran ko ang natitirang utang sa bahay na ito ilang taon na ang nakalilipas,
inubos ang aking mga iPhone upang mapanatili nila ito. Shilo, 2, 3, 4, wala na itong gaanong halaga ngayon. Pagkatapos, ay dumating ang usapin tungkol sa aking singsing sa kasal. Ito na lang ang natitira sa akin mula sa aking asawa. Simpleng ginto na kininis ng madekada ng pag-ibig at trabaho. Nang magsimula silang subukan ang stock market, iminungkahingang aking anak na ibenta ko ito. Magagamit natin ang pera para sa mga investment. Palaguin ito. Nang tumanggi ako, nangutya ang aking manugang. Ang damot mo naman, kumakapit ka pa sa ilang pirasong kalawangin na bato. Sinabi niya ito na parabang ang isang buong buhay ng pagsasama ay maaring maging basura lamang sa kanyang mamata. Ngunit ang pinakamasama ay dumating nang ako ay nakasakit. Wala namang dramatiko sa simula. Isang ubo na hindi nawawala, isang laknat na ayaw bumaba. Ngunit dinala ako nito sa ospital sa loob ng 1 linggo. Inisip ko ang ginhawangang pagbabalik sa aking sariling kama, sa aking sariling unan, sa tahimik na sulok ng bahay na inukit ko para sa aking sarili. Nang pumasok ako sa pintuan, maputla at pagod pa rin, natagpuan kong sarado ang pintong aking silid. Isang maletang estranghero ang nakalagay sa pasilyo. Anong nangyayari? Tanong ko, mahina pa rin ang boses. Sabing aking manugang na parang kaswal lang, na parabang ipinapaliwanag kung bakit pinalitan niya ang makurtina. Nakpasya kaming ipaupa ang kwarto mo, nakakatulong ang dagdag na prasam nga bayarin, pwede ka munang manatili sa bodega. Ang bodega ay hindi pa tapos na semento, malamig kahit sa tag-araw. Ipinaupa ninyo ang kwarto ko habang nasa ospital ako? Halos hindi ko masabi ang nga salita. Hindi naman yan big deal, sabi nga aking anak mula sa pintuan ng kusina. Yung upa na yan, nakakatulong sa amin na pakainin ang isang bibig na mas kaunti. Dapat magpasalamat ka pa. Magpasalamat dahil sa pagtrato na parang isang hindi, gustong nangungupahan sa bahay na aking iniligtas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa bodega, ang ugong ng pampainit ng tubig ang tanging kasama ko. Sa itaas ko, naririnig ko ang tawanan at ang kalansing ng nga baso. May mabisita sila, kumakain at nakusap sa mga silit na dati ay parang tahanan sa akin. Bawat paggamak, bawat insulto, bawat pagnanakaw ngang dignidad ay umulit sa aking isipan na parang pelikula. Wala kong sinabi. Natutunan ko na minsan ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay manahimik. Ngunit hindi ko nakalimutan. Walang isang salita, walang isang gawa. Bawat alala ay nakatago, hindi bilang kapaitan, kundi bilang isang ledger, isang talaan ng mautang na balang araw ay babayaran. Nang pumanaw ang aking asawa, ang kalungkutan ay parang isang hamok na ayaw umalis. Gumagalaw ako sa mga araw na parang mabagal. Inaayos ang kanyang nga damit, kanyang nga papeles, ang nga labingang buhay na aming binuo. Kabilang sa mga papel na iyon ay ang kanyang life insurance policy, pero na ipinilit niyang panatilihin sa kabila nga mataon naming pagtatalo sa buwan ng gastos. Sabi niya, para daw ito kapag nangyari ang hindi inaasahan. Siguro, nangyari na nga. Dumating ang seke makalipas ang 1 buwan, malutong at walang personal na damdamin, mga numero lamang sa papel. Hindi kailanman naktanong ang aking anak at ang kanyang asawa tungkol dito, ni hindi man lang nila ito kinilala. Sinasadya kong panatilihin itong ganon. Ipinapalagay nila na anumang mayroon ako ay maliit lamang, madaling balewalain. Nakamali sila. Ito ay sapat na upang gumawa ng isang hakbang na magbabago sa lahat para sa akin, bagaman walang sinuman ang makakakita nito. Kinontak ko si Tessie, ang aking pinakamatandang kaibigan mula pakabata. Hindi kami regular na nag-usap sa loob ng maraming taon, ngunit alam ko ang isang bagay tungkol sa kanya, siya ay maingat. Pumasok siya sa pananalapi, namamahala ng nga portfolio para sa mga taong mas pinapahalagahan ang pagiging pribado kaysa sa lahat. Sinabi ko sa kanya na gusto kong magtayong isang korporasyon sa ibang rehiyon. Isa na may matibay na mga batas sa proteksyon ng ari-arian. Isang bagay na napakahigpit na kahit ang sarili kong pamilya ay hindi ito mayognay sa akin. Hindi siya nagtanong kung bakit, nagtanong lang siya kung makano. Sa loob ng 6 na buwan, naitatak ang korporasyon. Sa papel, ito ay pag-ari ni Tessie.
Sa katotohanan, ito ay ganap na akin. Sa pamamagitan ng korporasyong iyon, nagsimula kaming bumili ng nga share sa iba't ibang kumpanya, hindi sapat upang makuha ang atensyon ng publiko. Isa sa mga kumpanyang iyon ay ang mismong firm na magde-develop sa 40 milyong ari-arian na ngayon ay desperadong ang kinin ng aking anak at manugang. Dahan-dahan akong bumili, tahimik hanggang sa umabot sa 40% ang aking pakmamay-ari, hindi sapat upang patakbuhin ang kumpanya, ngunit higit pa sa sapat upang kontrolin ang pinakamahalagang nga desisyon nito. Ang pagkakataong habihiin ang susunod na hibla sa aking plano ay dumating nang magsimulang mag-usap ang aking anak at ang kanyang asawa tungkol sa pag-angat sa buhay. Nakatutok ang kanilang mga mata sa ari-arian prestihiyo, katayuan. Lahat ng inaakala nilang nararapat sa kanila, ngunit wala silang sapat na para sa deposito. Hinayaan kong si Tessie ang humawa ng pautang sa pamamagitan ng korporasyon, gumawa ng isang kontrata na may mga tuntuning napaka-espesipiko na hindi nila mapapansin ang bitak hanggang sa ito ay sumara. Ang kasunduan ay simple. Magbibigay ang korporasyon ng paunang deposito para sa kanilang pagbili. Kung tatanggi ang korporasyon na ilabas ang natitirang pondo sa anumang punto, ang buong kasunduan ay babagsak at mawawala ang kanilang deposito sa nagbebenta. Mabilis na binasa ang aking anak ang nga papeles, nagpanggap ang aking manugang na binabasa ito, ngunit wala sa kanila ang nakakita sa mga patibong na nakabaon sa mga salita. Bakit naman nila makikita? Sa kanilang isipan. Ito ay isang anonimong mamumuhunan lamang na tumutulong sa kanila na may sakatuparan ang kasunduan. Mula sa araw na iyon, nang masid ako mula sa aking tahimik na sulok ng bahay habang sila ay naglalaka ng mayabang, gumagawang ng plano, nakukuwento sa mga kaibigan tungkol sa kanilang ari-arian, pinanatili kong nakayuko ang aking ulo, nagluluto ng aking pagkain, nag-alaga ng aking hadin, ginagampanan ang papel ng isang hindi nakakapinsalang matandang babae. Habang lalo silang naniniwala sa aking kahinaan, mas lalo nilang inilalantad ang kanilang mga sarili bawat sakim na udok, bawat malupit na puna, bawat mayabang na pag-aakala na ako ay walang halaga. Ang pagiging pribado, ang aking kalasag. Ang korporasyon ay nakapatong sa mga holding company. Bawat isa ay may sariling rehistradong ahente at mailing address sa ibang rehiyon. Ang aking pangalan ay hindi lumitaw sa anumang dokumento. Kahit na mayroon silang sapat na talino upang mahanap, wala silang mahahanap. Si Tessie ang humahawak sa lahat ng sulat. Hindi ako kailanman direktang humawak ng isang piraso ng papel. Ang nga share sa kumpanya ng konstruksyon ay nakalista sa ilalim ng pangalan ng korporasyon, pati na rin ang pautang. Sa papel, ako ay hindi nakikita. Ang hindi mahuhulaan ngang sinuman sa silid na iyon ay ang korporasyon ay hindi lamang isang tahimik na mamumuhunan. Ito ang legal na may-ari ng mismong lupain kung saan itinatayo ang ari-arian. Sa bawat rehistro, ang lupa ay pag-ari ng korporasyon at ang korporasyon ay pag-ari ko. Akala nila ay nakikipag-ugnayan sila sa isang walang pananampalatayang finansier, hindi napagtatanto na bawat ladrilyo na kanilang inaasam ay nasa aking kamay na, at ang pagiging hindi nakikita ay may sariling kapangyarihan. Maari akong umupo sa mesa sa kusina habang ipinagmamalaki ng aking manugang sa telepono kung paano umusat ang kasunduan, kung paano hindi sila makikita ng hangal na nagbebenta. Naririnig ko ang aking anak na nagsasabi sa kanyang mga kaibigan na malapit na silang makaroon ng mas maraming espasyo kaysa sa alam nilang gagawin, na marahil ay papayagan pa niya akong manatili sa isang silid para sa mga bisita kung magpapakabait ako. Naririnig ko silang naglalatak ng nga plano para sa pagiba ng mga bahagi ng bahay na mahal ko sa mga promosyonal na larawan. At sa lahat ng oras na iyon, alam ko na walang mangyayari doon nang walang aking pirma. Ginampanan ko ang papel ng napakahusay na minsan kahit ako ay halos maniwala na ako ay isang matandang babae lamang na tahimik na naghihintay sa buhay na magpasya sa aking kapalaran. Ngunit sa kalaliman ng gabi, upo ako sa aking maliit na mesa sa bodega. Tinitingnan ang buwanang nga ulat na ipinapadala sa akin ni Tessie. Nakikita ko ang bawat piso na gumagalaw sa kumpanya ng construction. Alam ko ang bawat pagkaantala, bawat pagbabago sa order, bawat problema sa pananalapi,
At alam ko na kung magpasya akong hindi aprubahan ang huling paglabas ng pondo, ang buong kasunduan ay guguho na parang isang kastilyong buhangin sa ilalim ng tumataas na tubig. Kaya naghintay ako. Pinanatili ko ang aking katahimikan. Hayaan silang isipin na ako ay walang kaugnayan. Hayaan silang maniwala na naisiksik nila ako sa malayong sulok ng kanilang buhay. Dahil kapag dumating ang sandali, at darating ito, bawat insulto, bawat pagamak, bawat gawa ng kasakiman ay masasagot, at hindi nila ito makikita hanggang sa huli na ang lahat. Ang boses ng aking manugang ay naging matamis na parang pulot. Ang uri ng tono na ginagamit niya sa mga waiter kapag gusto niyang makakuha ng libre. Idinulas niya ang isang maayos na salansan ng nga papel sa mesa patungo sa akin. Ang kanyang madaliring may manicure ay tumatapik sa itaas na papel na parabang nagbabahagi siya ng isang lihim. Sige na, pirmahan mo lang dito ng mabilis, sabi niya. Ngumingiti ng malapat upang ipakita ang bawat makintab ng ngipin. Sa ganoong paraan, hindi na mag-alala ang anak mo sa lahat ng nakakainip na papeles na ito. Ang mapapel ay malutong, mamahaling stock, ang itim na tinta ay amoy sariwa pa. Sinulyapan ko ang pamagat na naka-bold type. Permanent power of attorney. Isang mas maliit na linya sa ilalim ang nagsasaad kung ano talaga ang gusto nila. Buong hindi mababawing kontrol sa parselang lupa na ang pangalan ko pa rin ang nakatala sa mga talaan. Sa kanilang isipan, ako ay isang pampalamuting placeholder lamang. Isang pirma na kailangan nila upang alisin ang huling hadlang sa pagitan nila at ng ari-arian. Naramdaman kong lumapit ang aking anak. Ang kanyang anino ay bumaksak sa aking balikat. Yumuko siya ng malapit na, maramdaman ko ang kanyang hininga na mainit sa aking tainga. Kung hindi ka pipirma, bulong niya. Ang kanyang boses ay mababa upang hindi marinig ng iba. Isipin mo na ito na ang katapusan ng anumang relasyon na natitira sa atin. Sa isang sandali, hinayaan kong manatili ang aking tingin sa malinis na mga linya ng teksto. Ang aking madaliri ay bahagyang nakapatong sa sulok ng pahina. Pagkatapos ay dahan-dahan kong binaliktad ito, inilagay ng nakaharap sa mesa, at ipinatong ang aking makamay dito. Nagtama ang aming nga mata, kalmado at matatak. Hindi ako nagsalita ng isang salita. Mabilis na kumalat ang katahimikan. Ang silit, na dati ay puno ng pagsafol ng mga papel at magalang na bulungan, ay tumahimik. Ang kamay nga ahente ay nanatiling nakabitin sa kanyang panulat, hindi sigurado kung dapat bang sirain ang sandali. Sa kabilang paning ng mesa, inayos ng isang abogado ang kanyang salamin, ngunit hindi nagsalita. Maging ang ugong ng mga ilaw sa itaas ay tila mas malakas. Nagbago ang ngiti nga aking manugang. Isang formalidad lang naman, sabi niya. Ang kanyang boses ay humihigpit sa mga gilid. Lahat naman tayo ay nasa isang panik dito. Umubo ang mortgage broker sa kanyang kamao, sumusulyap sa pagitan namin na parang isang taong nanunot ng isang bagyo na namumuo sa ibabaw ng kalmadong tubig. Tumayo ng tuwid ang aking anak, ang kanyang panga ay humihigpit. Inay, sabi niya ng mas malakas, huwag niyo ng pahirapan ito. Wala kayong dahilan para hindi pumirma. Bahagya, akong sumandal sa aking upuan, hinahayaan ang papel na hindi nagagalaw sa aking harapan. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat tingin sa silid na nakatutok sa akin, hinihimok akong kunin ang panulat na yumuko sa presyon. Ngunit mas mabibigat na pasanin na ang aking dinala kaysa dito, at natutunan ko na minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay maghintay. Marahil kailangan niya ngang isang taong magpapaliwanag sa kanya. Alok ngang aking manugang, lumingon sa ahente. Ang kanyang boses ay mayroon na namang matalim na tono, ang uri na lumalabas kapag 2 segundo na lang ay sasabog na siya. Hindi siya sanay sa mga ganitong uring ng transaksyon. Baka kung may magpapaliwanag sa simpleng mga salita, itinaas ko ng bahagya ang isang kamay at muling tumahimik ang silid. Hindi ko kailangan ang kanilang mga paliwanag. Hindi ko kailangan ang kanilang makatiyakan. Alam na alam ko kung ano ang gusto nila sa akin, at alam na alam ko kung gaano katagal ko nang pinlano ang sandaling ito. Ang hangin ay parang makapal,
mabigat sa pag-asam at kawalan ng pasensya. Ang mapapel ay nakalatak sa pagitan namin na parang pain sa isang bitag, ngunit hindi ang aking paang nahuli dito. Pinanot ko ang ekspresyon ng aking anak na nakbago mula sa kumpiyansa patungo sa pagkainis, pagkatapos ay sa pinakamahinang kislap ng pagdududa. Tinapik ng aking manugang ang kanyang makuko sa mesa. Bawat peg-click ay mas matalas kaysa sa nauna. Gayunpaman, hindi ako gumalaw. Ang tensyon sa silid ay isang buhay na bagay na pumipiga mula sa lahat ng panik nang bumukas ang pinto sa dulong bahagi ng conference room. Bawat ulo ay lumingon. Dalawang lalaki ang pumasok, ang kanilang makintap na sapatos ay tahimik sa marmol na sahig. Agad kong nakilala ang isa, ang project director para sa pag-unlad ng ari-arian. Ang isa pa ay ang pangunahing abogado ng kumpanya. Isang lalaki na ang masweet ay napaka-perpekto ngang pakakatabas na tila hindi totu. Diretsong nilampasan ng project director ang aking anak at manugang nang walang kahit isang sulyap. Huminto sa aking tabi, bahagyan niyang iniyuko ang kanyang ulo, isang kilos ng pagalang na hindi ko nakita mula sa sinuman sa silid na ito hanggang ngayon. Ginang Reyes, sabi niya ng sapat na malinaw para marinig ngang bawat tao. Inihanda na namin ang huling kontrata ayon sa inyong nga tagubilin. Kung hindi po kayo pipirma, ang buong transaksyong ito ay agad na makakansela. Sa isang iglap, natigilan ang silid. Bumukas ang bibig ng aking manugang pagkatapos ay nagsara muli. Ang kanyang perpektong hugis na mga kilay ay naksalubong na parabang nakamali siya ng dinig. Ayon sa kanyang gatagubilin, ulit niya, ang kanyang boses ay tumaas ng kalahating oktaba. Anong ibig mong sabihin na kanyang gatagubilin? Lumapit ang abogado. Inilagay ang isang manipis na leather folder sa mesa sa aking harapan. Ang kanyang tono ay profesional, ngunit hindi may kakaila ang batayang pagalang. Si Ginang Reyes po ay isa sa mamay-ari ng development company, paliwanag niya ng pantay, at ang nag-isang legal na may-ari ng parsela ng lupa kung saan nakatayo ang ari-ariang ito. Kung wala ang kanyang pirma, walang pagbebenta na maaaring magpatuloy sa sinumang mamimili, anuman ang status ng kontrata. Ang masalita ay tumama na parang mabatong inihulok sa isang tahimik na lawa. Una ko itong nakita sa mga matang aking anak. Ang kumpiyansang kislap ay agad na nawala, pinalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng unti-unting katotohanan. Matalim na lumingon sa kanya ang aking manugang. Sabi mo formalidad lang na nandun siya sa mga papeles. Singhal niya, ang kanyang boses ay sapat na matalas upang makasugat. Ako pinigilan ng aking anak ang sarili. Sumulyap sa nga tahimik na saksi sa silid. Ang kanyang mukha ay humihigpit. Namumula sa pakaunawan na anumang pribadong power play na inaakala nilang ginagawa nila ay nagaganap na ngayon sa harap ng isang manunod. Ang mamatang ahente ay nakpalipat-lipat sa amin. Malinaw na muling kinakalkula ang buong sitwasyon. Ang mortgage broker ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ngayon ay lubos ng alam na hindi ito isang ordinaryong pagsasara ng transaksyon. Ang dalawang abogadong nakaupo malapit sa dulo ng mesa ay nagpalitang ng mabilis at makahulugang tingin. Hinayaan kong humaba ang katahimikan hanggang sa ito ay maging mabigat. Pagkatapos ay inabot ko at inilagay ang aking kamay sa leather folder. Mukhang, sabi ko ng mahina, may ilan sa inyo na nagkamaling ang pagkakaintindi sa aking papel dito. Bumagsak ang kahinahunan ng aking manugang. Hindi mo pwedeng simulan niya, ngunit pinutol siya ng project director ng isang maliit at magalang na ngiti. Kaya niya, sabi niya ng simple. Kaya niyang gawin iyon. Tumingin ako sa mga dokumentong nakalatag sa aking harapan. Ito ang bunga nga mataon ng tahimik na pagmamaniobra, ma-share na nakuha ng isa-isa, makontratang isinulat sa maingat na wika, makapatong-patong na pagmamay-ari na nagpanatiling hindi nakikita ang aking pangalan hanggang sa sandaling pinili kong ilantat ito, naging matiyaga ako, sapat na matiyaga upang hayaan silang maniwala na hawak nila ang lahat. Nang tumingala ako, nakasandal ang aking anak, ang kanyang mapalat ay nakapatak sa mesa. Inay, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahigpit. Maari nating ayusin ito ng pribado. Pirmahan mo lang ang makapapel at pribado. Dahan-dahan kong binikas ang salita. Hindi. Sa tingin ko'y pananatilihin natin ito kung nasaan ito. Sa liwanag. Kumuyom ang kanyang panga.
Ang nga kamay ng aking manugang ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang nga tao sa paligid ng mesa ay tahimik, ngunit ramdam ko ang kanilang atensyon na parang isang spotlight. Dahan-dahang tinapik ng abogado ang itaas na pahina. Kung kailan po kayo handa, Ginang Reyes. Maari ko sanang pirmahan nun din, ngunit hindi ko ginawa. Hinayaan kong manatili ang aking mga daliri sa panulat. Ang aking mga mata ay sadyang gumagalaw mula sa isang mukha patungo sa isa pa. Ang desperasyon ng aking anak. Ang galit ng aking manugang na halos hindi mapigilan. Ang bahagyang kuryusidad sa mga estranghero na ngayon lang napagtanto na nasasaksihan nila ang pagkakalas ng perpektong maliit na iskema ng isang tao. Hindi pa. Sabi ko sa wakas, sumandal sa aking upuan. Sa tingin ko'y gusto kong maglaan ng isang sandali. At sa sandaling iyon, na ang katotohanan ay nakalatak na sa mesa sa pagitan namin, pinanut ko ang kanilang katiyakan na bumagsak. Ito ang unang pagkakataon sa loop ngang maraming taon na naramdaman kong gumaan ang bigat sa aking dibdib. Hinila ko ang aking upuan pabalik sa gitna ng mesa. Ang nga paa nito ay sadyang kumakaluskos sa makintab na marmol. Bawat ulo sa silid ay lumingon upang sundan ang tunok. Hindi mapakali ang aking anak. Ang aking manugang ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang nga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa mga braso ng kanyang upuan. Tinitigan ko siya sa mata at hinayaang humaba ang sandali. Ang aking boses ay kalmado, ngunit umaabot sa bawat sulok ng silid. Tama ka, sabi ko. Wala pa akong pangalan sa kahit ano, pero ngayon, ilalagay ko ang pangalan ko sa bawat lugar na pinangarap mong tapakan. Kumurap siya, hindi sigurado kung tatawa o sasimangot. Magsasalita sana ang aking anak, ngunit binuksan ko na ang takip ngang panulat. Ang silid ay tahimik, maliban sa mahina at sadyang kaluskos ng dulo ngang panulat sa papel. Sumadal ang aking manugang, bahagyang nakabuka ang kanyang malabi sa pag-asam hanggang sa makita niya ang pamagat sa dokumento. Sa aking bag ay may isa pang set nga mga dokumento na tahimik na. Inihanda nga abogado nga isang pundasyon sa nakalipas na buwan. Habang nagpapakasaya ang aking anak at ang kanyang asawa sa kanilang huling pagsasara ng transaksyon, inaayos ko ang sarili kong pagsasara, isa na maaring isagawa sa mismong silid na ito, sa mismong mesa na ito, nang hindi umalis sa aking upuan. Bawat legal na clearance, bawat pirma mula sa lungsod, bawat selyo, lahat ay handa na naghihintay sa aking panulat. Hindi ito ang kasunduan sa pagbebenta na inaakala niya. Hindi ito isang palipat sa kanilang mga kamay. Pinipirmahan ko ang ari-arian para sa tahanan ng nga Ina Foundation, isang non-profit na kanlungan para sa mga matatandang babae na inabandona ng kanilang nga pamilya. Tahimik ko itong napakasunduan sa direktor ngang pundasyon ilang linggo na ang nakalipas, ang mga huling tuntunin ay naghihintay lamang sa sandaling ito. At may isang karagdagang suknay na nakalimbak sa malinis at hindi matitinag na legal na wika na hindi makaligtaan ng sinuman sa silid. Ililistang ari-arian ang 2 pandangal na sponsor sa bawat publikasyon, bawat plaque, bawat fundraising gala, ang aking anak at ang aking manugang, ang kanilang mapangalan ay habang buhay na nakatali sa isang regalo na sinubukan nilang nakawin. Bahagyang napangiti ang project director habang idinulas ko ang nga pirmadong pahina sa mesa patungo sa kanya. Ayusin po natin ito kaagad, Ginang Reyes, sabi niya, nawalan ng kulay ang mukha ng aking anak. Inay, anong ginagawa niyo? Sinisigurado kong ang bahay na ito ay mapupunta sa mga taong talagang gagamitin ito para sa kabutihan, sabi ko ng pantay. At sinisigurado kong maalala ang inyong nga pangalan pero hindi sa paraang inyong naisip. Tumayo ang aking manugang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ah, kaya niya? Sabat ng abogado? Hindi man lang siya tinitingnan. At ginawa na niya. Kinabukasan, bago pa man sila makabawi sa pagkawala, ang ikalawang bahagi ng aking plano ay naganap. Dahil sa batas, sa Pilipinas, ang pag-record ng pribadong usapan ng walang pahintulot ng lahat ng partido ay ilegal. 5, 6, 7, 8, 9 kaya't hindi ako gumamit ng recorder. Ngunit ang aking manugang, sa kanyang galit matapos ang pulong, ay nagpost ang sunod-sunod na mga galit at mayabang na mensahe sa kanyang social media account sa pag-akalang ito ay nakasit sa friends only.
Nagreklamo siya tungkol sa kanyang tarantadong biyenan at kung paano niya plinano na itapon ako sa isang murang home for the aged kapag nakuha na nila ang pera. May kumuhang screenshot. Naging viral ito. Ang network ng mga marites ay umarangkada. Sa tanghali, ang mga post ay nasa lahat na Facebook, Twitter, mga lokal na site ng balita. Ang mga kapitbahay, nanginisyan nila sa luungang maraming taon ay umiwas na ngayon sa kanila sa palengke. Tumigil sa pagtawag ang kanilang mga kaibigan. Natuyo ang mga imbitasyon. Sa pagtatapos ang linggo, ang mga bulungan ay naging lantat na pagama. 10-11. Ang maliit at mahigpit na komunidad ay hindi nakakalimot kapag may nagpapakita ng kanilang pangil sa pamilya. Hindi na sila tinatanggap sa mga pagtitipon sa simbahan, mga okasyon sa kapitbahayan, o kahit sa kapihan kung saan sila dati ay nagahari-harian. Ang mismong mataong sinubukan nilang pahangain sa kanilang bagong ari-arian ay tumatawid na ngayon sa kalsada para iwasan sila. Ito ay parang tula? Sa totoo lang, nais nila ngang isang bahay upang patunayan ang kanilang halaga. Sa halip, naiwan sila na may isang reputasyon na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ngang ari-arian. At ang bahay na inakala nilang titirhan nila, isa na itong ligtas na kanlungan para sa mga kababayhan na, tulad ko, ay isinantabi, maliban na ang nga babayeng ito ay walang makikitang iba kundi kabaitan kapag pumasok sila sa mga pintuan nito. Ibinigay ko sa kanila ang gusto nila. Sa isang paraan, ang kanilang mapangalan ay nakaukit sa magintong letra sa isang plaque sa grand foyer ng ari-arian. Ngunit sa tabi nito, sa mas malalaking letra, ay ang dedikasyon. Bilang parangal sa mga kababayhan na hindi kailanman nakakalimutan. Nais nilang ang aking katahimikan ay mga hulugang kahinaan, ngunit ang aking katahimikan ay ang espasyo lamang na kailangan ko upang umasinta. At nang sa wakas ay bumaril ako, sinigurado kong tumama ito kung saan hindi na ito mabubura. Halos 4 na buwan pa lang ang lumipas nang magsimulang lumitaw ang ngalamat sa kanilang perpektong maliit na mundo. Ang mabulungan sa bayan ay naging mas matalas. Makasunduan sa negosyo na hindi natutuloy, makliyente na biglang hindi magagamit, makasosyo na nagwi-withdraw nga investment ng walang babala. Ang pampublikong kahihiyan mula sa social media ay hindi lamang sumira sa kanilang katayuan sa lipunan. Pinatay nito ang kanilang kredibilidad. Una, ibinenta nila ang mamahaling SUV. Ang ginagamit niyang iparada sa bayan na parang isang korona, pagkatapos ay ang yate, pagkatapos ay ang bahay na dati nilang tinawag na kanilang forever home. Piraso-piraso, gumuho ang kanilang imperyo ngang imahe. Sa ika-6 na buwan, nakatira na sila sa isang masikip na inupahan sa gilid ng bayan. Sinusubukang panatilihin ang maanyo na may mangiting hindi umaabot sa kanilang mamata. At pagkatapos, isang mawalang hapon, may kumatok sa aking pinto. Binuksan ko ito upang makita silang nakatayo doon. Ang aking anak at ang kanyang asawa na parang nawalan ng gulay. Mas payat siya, mas malalim ang ngali niya sa kanyang mukha. Mukha rin siyang mas matanda, ngunit hindi sa paraang dulot ngang panahon, kundi parang may isang bagay sa loop niya na naputpod. Ma, simula ngang aking anak, ang kanyang boses ay mababa, halos mabasag. Kami, wala na kaming ibang mapupuntahan. Pinanatilingang aking manugang na nakayuko ang kanyang nga mata. Ang kanyang nga kamay ay pinipilipit ang strap ngang kanyang bag. Hindi siya nagsalita. At sa isang sandali, naisip ko kung ang bigat ng kanyang sariling nga salita na sinabi ilang buwan nang nakalipas tungkol sa pagpapadala sa akin sa isang home for the aged, ay pumipigil sa kanyang dila. Umatras ako mula sa pintuan at kumumpas papasok. Tuloy kayo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, magalang. Sumunod sila sa akin sa kusina kung saan naksalin akong galawang basong tubig at inilagay sa mesa. Wala sa kanila ang gumalaw sa mga baso. Ang kanilang makamay ay nanatiling nakatiklop, hindi mapakali. Siya ang muling nagsalita. Kailangan lang namin ng isang lugar pansamantala hanggang sa makabangon kami muli. Umupo ako sa tapat nila, pinag-aralan ang kanilang mga mukha. Sa isang sandali, nakita ko ang nakislap ng mga taong dati sila bago ang kasakiman, bago ang kalupitan. Ngunit ito ay isang kislap lamang. Nawala kasing bilis ng pagdating nito.
Dahan-dahan akong uminom mula sa aking sariling baso, pagkatapos ay maingat na inilagay sa mesa. Alam nyo, simula ko, may isang napakagandang home for the aged sa kabilang bayan. Masarap ang pagkain, malinis ang gasilid, mababait ang staff. Minsan sinabi mo sa akin na maari, akong pumili sa pagitan ng isang home for the aged o isang mental hospital. Sabi ko ng mahina, ang aking mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Well, wala akong pinili, ngunit para sa inyo, hinayaan kong manatili ang katahimikan sa hangin. Ang home for the aged ay mukhang perpekto. Subukan ninyo. Ang masalita ay bumaksak ng mabigat sa hangin, at nakita kong pareho silang napangiwi, hindi dahil hindi nila naintindihan, kundi dahil naintindihan nila. Ito ang kanyang parirala na ibinalik ng may katumpakan. Humigpit ang malabi ng aking anak. Sa wakas ay tumingala ang mga mata ng aking manugang upang salubungin ang akin, at sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Dahan-dahan silang tumayo. Walang argumento, walang pakiusap, isang pinagsamang pag-unawa lamang na ang pintong ito ay hindi na muling magbubukas para sa kanila. Nang ihatid ko sila sa branda, napansin ko ang ilang makapitbahay sa labas na nakasandal sa mga bakot o nakpapanggap na nagtatrabaho sa kanilang nga hardin. Hindi sila nakpapanggap na balewalain ang nangyayari. Pinano nila habang ang aking anak at ang kanyang asawa ay naglalakad sa landas, ang kanilang mga balikat ay nakayuko, nawawala sa kulay abong-ambon. Nakatayo ako run hanggang sa lumiko sila sa kanto. Ang hangin mula sa dagat ay malamig sa aking mukha. Ang aking mga kamay ay matatag. Ang aking boses ay naging matatag, ngunit sa loob ay may iba pa. Isang malalim at tahimik na kasiyahan. Hindi kagalakan, hindi tagumpay, kundi ang katiyakan na ang ledger na itinatago ko sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay balanse na. At hindi ko na kailangang isara ng malakas ang pinto sa likuran nila. Sapat na ang katahimikan. Ang huling sikat ng araw sa hapon ay bumuhos sa hardin sa isang mainit na ginintuang kulay, ginagawang bawat dahon ay isang panel ngang stained glass. Yumuko ako sa mga hanay ngang letsugas. Ang lupa ay malamig at malambot sa ilalim ng aking madaliri. Ang amoy ng romero at basang lupa ay umaangat sa bawat galaw. Humahalo sa isang bahagyang amoy alat ng hanging dagat na pumapasok sa loop ng lupa. Sa isang lugar sa likuran ko, isang manok ang malakas na pumutak, na parabang kalalagay lang niya ngang pinakamahalagang itlog sa kasaysayan ngang manok. Napangiti ako nang hindi tumitingala. Ang manok ay walang pakialam sa mga reputasyon o mga bank account o mga engrandang ari-arian. Ang mahalaga sa kanila ay ang mabutil na nakakalat sa lupa, sikat ng araw sa kanilang likod, at ang pag-alam kung saan sila nabibilang. Inabot ko ang isa pang ulong letsugas. Dahan-dahang pinilipit hanggang sa ito ay matanggal. Ang maugat ay nakabitin na may makumpol ngang maitim na lupa. Medyo sumasakit ang aking mga tuhod, ngunit hindi ko ito ininda. Natutunan kong pahalagahan ang mga sakit na nakmumula sa tapat na paggawa. Hindi ito katulad ng dahan-dahang pasanadulot ng pagiging minamaliit araw-araw sa iyong sariling tahanan. Mula dito, nakikita ko ang maliit na kahoy na tarangkahan sa gilid ng bakuran. Nakasabit dito ang isang pininturahang karatula. Maligayang pagdating sa hardin ni Lola, para sa mga imbitado lamang. Ang nga. Letra ay malalaki, ang pintura ay sariwa pa. Sa karamihan ng nga. Tao. Ito ay isang kaakit-akit na dekorasyon lamang. Ngunit sa akin, ito ay isang deklarasyon. Ito ang aking espasyo, ang aking nga patakaran, ang aking kapayapaan. Inilagay ko ang letsuga sa basket sa tabi ko. Ang tambak ay mayaman na sa mga kamatis, karot, at mga sangang balanoy. Ang ritmo ng trabaho ay nakapapawi. Hila, alog, lagay, ulit. May paraan ito upang mapanatag ang aking isipan, tulad ng pagpapakinis ng alon ng dagat sa mga bato sa dalampasigan. Sa di kalayuan, naririnig ko ang mahinang ugong ng trapiko mula sa highway. Ang mundo ay patuloy na umiikot sa kanyang pagmamadali at ingay. Ngunit sa aking hardin, bumabagal ang oras sa bilis ng isang tiboeng puso. Tumayo ako ng tuwid, pinakpagan ang lupa mula sa aking makamay, at hinayaan kong gumala ang aking mga mata sa mga hanay ngang halaman.
lalong lumubog ang araw. Ginagawang mahaba at payat ang aking anino sa landas. Ang aking buhok, na dating itim at makapal, ay sumasalamin ngayon sa liwanag sa mga pilak na hibla na kumikinang na parang mga sinulit ng salamin. At sa katahimikang iyon, nagsalita ako, hindi sa sinumang partikular, kundi sa hangin, sa lupa, sa mga tahimik na saksi ng aking buhay. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag mababa. Nangangahulugan lamang ito na naghihintay ako ang tamang sandali upang sabihin ang aking huling pangungusap. Isang ibon ang sumigaw sa itaas, umikot bago lumipat patungo sa abot tanaw. Pinanot ko itong mawala sa dikalayuan, ang aking puso ay kasing kalmado ng dagat na kanyang nilalayagan. May kalayaan sa pag-alam na pinili ko ang aking sandali at sinabi ko ito nang hindi sumisigaw, nang walang galit, katotohanan lamang sa eksaktong oras na kailangan itong marinig. Yumuko ako upang kunin ang huling ilang gulay. Ang aking basket ay mabigat na ngayon. Ang amoy ng sariwang gulay ay umaangat kasama ang init ng pagtatapos ng araw. Ang manok ay lumapit, mausisa, ang kanilang malumanay na pagputak ay parang isang korongang paksang-ayon. Habang naglalakad ako patungo sa tarangkahan, muli kong nadaanan ang karatula. Nasinagan ng araw ang ngasalita, kumikinang sa isang sandali bago ito sakupin ng mga anino. Para sa mga imbitado lamang. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga tao. Ito ay tungkol sa pag-alam kung sino ang karapat-dapat na papasukin. Binuksan ko ang tarangkahan, ang mga bisagra ay mahinang umingit at pumasok sa aking tahanan. Ang hardin ay nasa likuran ko, ang dagat sa kabila, at ang buhay na aking nabawi sa paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isinara ko ang pinto ng walang bigat ng mahindi natapos na laban na pumipiga sa aking likod. Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Lahat ng kailangang gawin ay nagawa na. At ang natitira ay akin na. At ganyan. Mga mahal, kung paano ipinaalala ng isang tahimik na matandang babae mula sa Batangas sa ilang, mga tao na ang katahimikan ay hindi paksuko. Ito ay diskarte. Hindi ko kailangang itaas ang aking boses, ihampas ang aking mga kamao, o labanan sila sa kanilang mga tuntunin. Nahintay lamang ako at nang dumating ang oras, nagsalita ako sa tanging wika na kanilang naiintindihan, makahihinatnan. Kung nanatili kayo sa akin hanggang ngayon, nagpapasalamat ako. Ang makwentong ito ay hindi lamang sa akin. Pagari ito ngang bawat babae na minsan nang minamalit, isinasantabi, o itinutulak sa sulok at sinasabihang hindi siya mahalaga. Mahalaga tayo. At minsan, tayo ang nagsusulat ng wakas na hindi nakita ng sinuman. Kaya, kung gusto ninyong makarinig ng mas maraming totoong kwento ng kataksilan, tahimik na pahihiganti, sakripisyo, at katarungang inihay ng may matatak na kamay, siguraduhing mag-subscribe kayo sa mga totoong kwento ni Lola. Pindutin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kwento mula sa pinakatahimik na babae sa silid na laging nakakaalala.